And kung babalikan po ninyo yan, yung binanggit yung term dito po na ginamit ni John is sila po ay mga antikristo, antichrist. So parang sinabi ng harsh naman ni John. Bakit niya, ginudge niya yung mga dati niyang mga ka-church. Hindi po, ang gusto niya pong sabihin dito is kasi the term Antichrist, we think of the term Antichrist as a single figure na siya ang magpapakalat ng kadiliman at ng galit laban sa Panginoon sa mundo. And nasa Revelation naman po yan. It was prophesied sa Book of Revelation as well as in the Book of Daniel. Meron talagang isang figure. Hindi lang natin alam kung sino. And marami sa internet na nagkalat ng mga conspiracy theories. Kasi ganito, pati yung pastor ngayon na pinag-aanap, di ba? Siya daw ay Antikristo. Pero, si John, ginamit niya yung term na Antikristo sa kung sino mang tao na dinideny kung sino si Christ. Any one of us can be Antichrist, right? Hindi the Antichrist, but Antichrist. Kung tayo, dinideny natin kung sino ang Panginoong Jesus, na siya ay Diyos, na siya ay tagapagligtas, na siya ay anak ng Diyos, na nagkatawang tao, na matay para sa atin, dinideny po natin ng lahat ng kasapangan ng Diyos. We can be considered as Antichrist. So, sinabi ni John na umalis itong mga taong ito at nakita sa kanilang pagkatao na hindi naman pala patuloy yung kanilang pananampalataya. Kasi tinatanggi nila na si Kristo ay hindi Diyos at hindi nila kinikilala sa Pilipinas. Dito din sa passage ko na binasa namin kanina, ina-emphasize ni John, ina-emphasize niya sa mga believers yung correct na standard and practice of righteousness. Ano ba yung tamang standard na katuwiran na dapat tinatong practice? Kasi, remember, nung si John, isinulat niya itong sulat na ito, nagalat yung mga tinatawag ng mga mistakes. Na naniniwala sila na okay lang naman mabuhay ka sa kasalanan. So, okay lang na party ka, okay lang na mabuhay ka in sexual immorality, okay lang na sumakabilang bahay ka. Kasi napatawad ka na. Yun yung mga pinangangawak nila. So, pinailangan ipaalala ni John kung ano ba yung tunay na standard ng katuwiran, yung pagiging matuwid. So, ano ba muna ang righteousness at ano ba ang pagiging matuwid ayon sa Biblia? Ang word po na ginamit po ni John dito is dikaiosune, which means righteousness or justice. Sa yung titingnan natin yung talagang gusto niyang sabihin, yung meaning niya, yung context niya. In the Old Testament, dikaiosune means the approval of God. So, ibig sabihin, kapag ang isang bagay ay inuring na righteous, ibig sabihin, ito ay pasok sa standards ng Panginoon. For example, nahuli ka, for example, ng LTO, na nagdadrive ka ng walang lisensya. Tapos sasabihin mo, hindi ako pwedeng hulihin dahil ako ay anak ng Diyos. Okay, hindi ikaw nila. Hindi mo ako pwedeng hulihin dahil ako ay anak ng Diyos. Diba? Pwede ba yun sa korte? Diba? Hindi. Kasi pagka ikaw ay Pilipino, nasa Pilipinas ka, ikaw ay masasaklaw ng lahat ng batas ng Republika ng Pilipinas. Diba? Hindi mo pwedeng i-dahilan na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Hindi ka pwedeng gumamit ng kalsada kung walang express na permiso ng pamahalaan. Kaya ka meron lisensya. Kaya kailangan ng lisensya. Kaya ang sasakyan dapat nire-registro, kailangan may permit para gamitin mo sa ano. Bakit?
Hindi dahil sa pinagdadamot sa iyo yung kalsada. Kasi yung kalsada na yan, hindi ka pasakay. And kung makakayaan ka natin na bumalagbag dyan ng your own, or mag-drive ka ng walang permiso, na hindi mo alam kung anong standards, ano mangyayari? Maaksidente, at the very least, pwede kang makakabala. Diba? Kasi pag-iisa sa akin mo dyan. Bakit ba may nakalamit? Nagbabayad ako ng taxes ko. May karapatan akong mag-park dyan. Diba? Hindi mo pwedeng kunin yan. Hindi. Kasi, yung standard, diba? There is a certain standard na kailangan sundan natin. So, the approval of God, hindi dito nag-apply, pupunta naman ako sa langit kasi mabait ako. Diba? Kasi, mabait ka sa sarili mong standard. O, hindi ako pumapatay, pero hindi ako pray ako. Diba? Time to time, diba? Ini-MM ko yung sino-sino pa tayo dito, diba? Inaano ko sila, ginajudge kasi sa utak ko. Pero sa standard ng Panginoon, the standard of God is much higher. Hindi natin actually kayang patayin yung standard yun. Righteousness means what is deemed right by the Lord after His salvation. So, kung sa pagsisiyasat ng Panginoon, ito ba ay tama? Or hindi siya tama? Kung ano ang approve sa kanyang mga mata. Ang Greek word actually na ginamit for sin is hamarasya. Which means kulang. So, kinimbang mo ng kulang. It's not enough. So, ibig sabihin, when we talk about sin, you are not meeting the standard of righteousness. Hamarasya, kulang ka sa tikayos sunay. Kulang. Kinimbang mo ni kulang. So, when we talk about righteousness in the Bible, ay katuwiran na nararapat sa standard ng pagtingin ng Diyos. So ngayon alam natin kung anong righteousness na tinutukoy ni John sa kanyang sulat. Tingnan natin yung mga katotohanan na hatid sa atin ng passage natin sa bagong ito. The first is, ang pagmamahal sa katuwiran is pagmamahal unang-una kay Kristo. And kailangan ko sabihin ko ito kasi may mga pastor, or marami actually mga Christian ngayon nagsasabi na hindi tayo nagtuturo ng bagong religion. We are emphasizing a relationship with Christ. So, tama naman na dapat ay meron tayong relationship or kaugnayan with Kristo. Diba? Hindi natin sinasabi na umanib kayo dito sa church natin at tayo maligtas. Diba? Hindi natin sinasabi na pagka member na join in Christ, pupunta ka na sa langit. Diba? Hindi natin tinuturo yun. Sumama ka sa Iglesia ni Joy. Sa Church of Mormon. Hindi natin siya tinuturo yun. Pero sa ating mga Pilipino kasi, ang definition natin ng religion is isang samahan. Diba? Kaya nga, yung mga kamag-anak natin yung talagang sa kinamulatan religion. Pag nalaman nila na ikaw ay sumama sa isang church na alay-palay, tawag nila alay-palay, bakit mo tinalikuran ang tinagis ng religion? Diba? Kasi iniisip nila na iniwan mo yung dating samahan at pinagpalit mo sa dati, sa panibago. However, ang biblical na definition ng religion, yung pagsasabuhay ng mga katuruan at values ng Diyos. So in short, it talks about religion is actually obedience. Nakikita ba sa ating pong araw-araw na buhay yung paniniwala natin sa Diyos? So, when we see a person practicing goodness, kindness, nung time ni Jesus, ang measure ng isang goodness, ng kabutihan ng isang tao, nagbibigay sa mga kahihirap, diba? Nakikita mo na nagpupray sa public spaces, ay napaka-religious niya, mabuti siyang tao. He is a religious person. Yung religion niya, legit. Diba?
Pero dito ang sinasabi ng Jesus that there is a higher standard. There is a higher standard. So sabi dito ni John, and now little children, abide in Him. Manatili tayo kay Jesus. Ibig sabihin, manatili tayo sa pagsunod kay Kristo pag alam sa kanyang kalooban kung siya ay bumalik. Ano ba yung mga commands ni Jesus na binigay niya sa atin? Diba? Love your enemies. Love your neighbor as yourself. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Right? Go and make disciples. Kung pinapamuhay natin yung mga bagay na yun, then that is our religion. Okay? What we say, sabi natin sa kanta, what you say is your religion, what you sing is your religion. Kasi pinaniniwalaan niyo, how you practice it, that is your religion. So, kung minamahal natin ng tunay si Kristo, dapat pinapractice natin yung mga habilin niya. Kasama dito yung pamumuhay ng may katwiran or righteousness. So, dito natin makikita yung disadvantage ng paturuan ng relationship na. Kasi, unfortunately, maraming mga Kristiyano, dumating sila sa point na, I'm saved because my Lord and Savior, tapos pagkatapos nun, wala na. Hindi na natin sila nakikita sa church, hindi na natin sila nakikita na practice. Okay? Sa term natin, ayoko sana gamitin yung term na backslide. Pero yun nga we refer to them as people who have done that backslide. Pero ang biblical term na ginagamit dito is umalis. Diba? Umalis sa faith. Diba? Unfortunately, yung mga tao na ganito yung practice nila ng kanilang faith. Walang pinagkaiba dun sa bumili ng insurance funds. Ako tinanggap ko na si Jesus, so alam mo kung saan ako pupunta. Pero ang gagawin ko, kung ano gusto ko sa buhay ko. And that is not righteousness. That is not obedience. Sinabi, if you know that He is righteous, you will be sure everyone who practices righteousness has been born of Him. Diba? Ang paalala ni John ang may tunay na relationship with Kristo, yung mga taong namumuhay ng katuwid ayon sa kapitan ng Panginoong Jesus. And hindi lang ito yung basta mabait tao. Kasi there are actually good people in there. Di ba? Ang bait ko naman, pero yun nga, hindi siya nakamit ng standard. Kasi he does not recognize that Jesus is God. Sinabi sa, again, paalala sa atin, Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all their heart, with all their soul, and with all their mind. So, ibig sabihin dito, hindi na pinupost sa FB mo na, I love you, Lord. Or sinasabi mo na, I love you, Lord. Diba? Kundi, isa sa buhay natin ng buong puso, buong isip, buong pagkatawa, palakasan po natin. So, para mahalin natin si Kristo at ang kanyang katuwiran, kailangan, asamin natin siya ating panibigyan. Gusto na ba natin bumalik si Jesus? Diba? Nalala kasi ako kanina, sir. Teka lang, Lord, wala pang show. Pero, honest lang, diba? Hindi ko kayo i-judge kung yun yung ano natin. Recently po, dumalo kami sa damay ng isang family friend, dati namin kasama doon sa dati namin church. Sinabi po ng pastor na yung pumanaw na member, sinabi na nasa piling na siya ni Jesus. Nung sinabi niya yun, may mga ilan sa mga audience nagsabi, yes, amen, amen. Tapos tinanong ng pastor, do you believe that sister ganyan is already with Jesus? Sumagot ng mga tao, amen, amen. Tapos tinanong niya, do you want to see Jesus? Tapos, nagulat ako kasi kami dalawa lang may sa akin, amen. Wala nang reply yung mga tao. So, ang tawag ito, ayun. Parang, nakakatawa siya, pero at the same time, it's sad. It's a sad reality sa atin na ayaw natin makita si Jesus. Teka lang, Lord, hindi ko pa nami-meet yung goals ko, hindi ko pa na-check. Hindi pa ako nakaka-show.
Di ba ako nakabiyahe? NBSB. Diba? No biyahe sa Eastburg. Ayon kay John, sinabi dito, everyone who hopes in Him purifies himself as He is pure. Ang sino bang umaasa sa pagbabalik ni Jesus, purify niya, nalilinis yung kanyang pagkatao, yung kanyang sarili. Ginagawa siyang puro, katulad ni Jesus. Hindi ibig sabihin dito that we will be like Jesus, magiging all-knowing din tayo, omniscient katulad ni Jesus. Hindi. To be like Him means that we have the characteristics of our, of Jesus. Pasensya na sa mga parents, pero ikaw na kuya Diyos. So, si Gio, di ba? Si Gio is like you. Makikita naman natin eh. Pikit niya, di ba? Makikita naman natin na si Gio is like you. But he is not you. Di ba? Si Gio, hindi siya si Christ. Ganun din po tayo. When we say that we are like Jesus, we have the characteristics of Jesus, but we are not. Okay? Dati, kunyari, inaasam natin na sundin yung mga gusto natin. Pero when yung desires natin, kapag binabago ng Panginoon yung ating desire, mas gugustuhin natin na sundin yung mga habilin ni Jesus. Yung puso natin binabago para kasunod si Jesus. Dati, isa po sa mga life goals ko. Nakasulat yun, meron akong bucket list nun. Dapat by 25 years old, nakapag-print na ako ng isang best-selling masterpiece. So, nakapag-print ako ng mga 30-something ako, pero hindi siya. Well, sa bagay, bestseller kasi nakakubos ko yung stock ng BBS. BBS manual. Pero hindi yung inaasam ko. Ang inaasam ko is mga novels, nagbubuksahin ako. Pagdating ng book fair, yung dinudumog ako ng mga tao, ganyan yung mga photo, may nagpapapictures na akin. Promise na nila. Kaya nga, gusto ko yun, gusto ko yung fame. Gusto ko yung influence. Pero, sa pagtagal ng panahon, sa pagtagal ng pagsunod sa Panginoon, parang nawawalan ng lasa yung fame. Nawawalan ng lasa na gusto ko pa bang gawin ito? Actually, may TikTok na ako. May TikTok ako. Pero for the sake na kasi kailangan ko yung trabaho. Pero hindi na siya sa akin nag-matter kung maging sikat ba ako or hindi. Ang gusto ko lang is sundin ko anong nais ang Panginoon sa buhay. And I hope na ganun din po sa atin, sa journey ko ng bawat isa. Hindi ko alam kung saan kayo dadalhin. Hindi ko alam, hindi po masama na mag-goal or mag-ambition na gusto ko lang maging ganito din. But, tingnan natin kung ito ba mga plano ito is ayon sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Isang maganda, nakakahiya man, aminin. Pero kasi, mabilis na kumalat yung gospel ng first century kasi yung mga unang believers, gusto nila kapag bumalik si Jesus. Parang hindi mo din nakita ng personal si Jesus, but they have this personal connection with Jesus na gusto kong bumalik siya. Gusto kong bumalik siya. And however, after ng panahon ni John, maraming mga Kristiyano na mas naging focus, property. Diba? Kaya nga palakihan ng mga churches sa panahon na yun. Na Basilica, Cathedral. Kasi ang idea is, pag bumalik si Jesus, meron siyang malaking bahay, puntahan. Yun yung idea. Kaya nga dito sa sulat ni John, or actually sulat ng Panginoon sa mga churches, sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, "But I have this against you, you have abandoned your first love."
Sinasabi sa atin ng Panginoon Jesus, siya yung dapat natin unang bibigyan. So if we want to love righteousness, we need to love Christ first. Kailangan natin asamin yung kanyang muling pagkakas. So kung sinasabi natin na mahal natin si Jesus, we must embrace obedience to Him as our religion. Ano ba yung religion mo? Christian ako. Pero nakikita ba sa ating mga buhay? Yung araw-araw natin ng pag-practice ng pagsunod kay Jesus. Inaasam natin yung parang righteousness sa ating mundo. So wag sana natin yung gamitin si Jesus to get blessings. Kinukurot palagi yung puso ko when I hear itong mga influential vloggers na nagsasabi na, anong favorite verse mo? You are so blessed. Pero kasi ang laki ng bahay niya, ganda ng negosyo niya, yun yung definition ng word blessings. Diba? Tapos sasabihin, ano yung favorite verse? Ayun, mga ganun. Oh my God. Yung mga ganun. Diba? Pero hindi yan ang standard ng pagiging blessed sa buhay. Kung blessed ka ng Panginoon na magkaroon ka na din yung property, hindi yan para lang sa sarili ng kasiyahan. May blessed ng Panginoon. Bakit ating ito? For example, sorry ko yung joke pero kasi yung bahay ninyo, di ba? Hindi tayo makakapag-BBS siguro sa SSA kung wala yung bahay ninyo dyan. Diba? Same sa pinaano na sa inyo, sa SSA. Kaya kayo nandiyan. Gamitin kayo ng Panginoon para sa kanyang purpose. Kung mahal talaga natin si Jesus, sundin natin yung mga turo at inuutos sa kanya. So mahalin natin si Jesus Christ, yung kanyang righteousness at yung pambuhay natin dito sa bawat sila. Hanggang siya ay bumalik. Pangalawang katotohanan po, ang pagmamahal sa kapatiran ay nangangahulugang pagkaligod sa kasalanan. Sinabi din sa verse 6 to 7, no one who abides in Him keeps on sinning. And no one who keeps on sinning has either seen Him or known. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as He is righteous. Kung minamahal natin si Kristo at ang kanyang righteousness, ibig sabihin, dapat natin talikuran kasalanan sa ating buhay. And sinabi ito ni John as a direct response sa again yung mga turo ng mga mistakes. Okay lang na mabuhay sa gusto mo. Kasi pure na yung spirit mo. Pero sinasabi ni John na kung ikaw ay tunay na matuwid, lalabas yun sa buhay sa Diyos. Hindi ka pwedeng manatili sa isang buhay ng pastor. This does not mean na isang Kristiyano hindi siya makakasalanan. Sometimes, pag, ayun, nangyari, sinabi na, maghugas ka. Hindi ka kagad nakasagot. Tapos sinabi na na, hugas ko, gawa ko. Tapos yun, paninig ka kayo. Yung direction. Tapos, hindi mo napigilan. Kasi naman napigilan. Nagkasala tayo. Diba? Sometimes we fail. We fail na control yung emotion natin. Kasagot tayo. Ayun. Hindi pa. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Pero ang isang tunay na sumusunod kay Jesus, umangasa sa grasya ng Diyos, nababaguhin yung puso natin. Babaguhin yung desires natin para ang gusto natin si Kristo, hindi lang yung ating sarili. Kaya nga nakaka-frustrate kapag kilala mo, Kristiyano, diba? Or kung nangyari, nagtatrabaho ko sa isang Christian company. Ito nga hindi porket nagtatrabaho ko sa isang Christian company or isang Christian experience. Okay na yung lahat ng mga kasama mo. Di ba? Kaya yun nga, isa sa mga tinuturo natin dito, do not assume. Hindi porket nasa loob ka ng church dito, automatic na Christian yan. Diba? Ang isang tunay na sumusunod ni Jesus, umaasa sa grasya ng Diyos na binabago po yung ating pong puso, yung ating pong pagkatao. Ibig sabihin, kung tayo bilang sumusunod sa Panginoon,
sometimes nagkakamali tayo kung time, pero dapat nababawasan yung kagustuhan natin na magkakasala. Napapalitan ng kagustuhan na hindi ng pangkagustuhan. And it also comes with the desire na mas gugustuhin mo na maging part of the fellowship. Diba? Kesa yung sundin mo ano yung gusto gawin sa sarili. So, para mahalin natin ang katubigan, pamunihan natin ang kasalanan ang panlinig ng Diablo. Kailangan natin siyang pamunihan. Meaning, yung pagdirihan, yung talagang itakwil, yung talagang, kasi madalas sa atin, yun nga yung kanta yun. Parang gusto mo pang nakihan, yung pagkakakalangka, di ba? Kung nais natin na kalikuran ng kasalanan at i-embrace ang katuwiran, kailangan magsisi tayo. Hindi lang basta, Lord, sorry, ako sabi. Diba? Magsisi, meaning kalikuran ng kasalanan na yun. Yakapin natin si Jesus. Ayon kay John, ang pagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, actually, sabi sa 1 John chapter 3, verse 8, whoever makes a practice of sinning is of the devil. Diba? Ibig sabihin, tayo kumakampi sa Diablo. Kumakampi tayo kay Satanas. At ang pagpapanig kay Satanas is nangangahulugan ang pagiging kalaban ni Jesus. Pinadala ng Panginoon si Jesus Christ para sirain ang gawa ng ni Satanas at ng kasalanan sa ating buhay. Actually, hindi kailangan ni Satan na takutin tayo. Diba? Ibibigay niya lang sa atin yung mga mensahe katulad ng yun, self-expression. Freedom to find your true self. Na sabihin na, this is your gender assigned to you at birth. And you can find your true self. And, tawag to, medyo ano to, kasi hindi mo na ito sa mga schools na yun. Tinuturuan siya sa mga schools. Pipilit sa atin ng mundo na iba yung tunay nating pagkatao mula sa pagkakalikha sa ating Diyos. Pero ang pagsunod sa katuruan na ito, it's actually rebellion against God. Pride Month, di ba? Itong July ay inagalang, sinelebrate nila. Pride Month, sinasabi ng mundo na expression of love and one's true identity. Pero it is actually yung pride. The root word pride, di ba? Pride led to the fall of man. Nung sinabi ng ahas, ng serpent kay Eve, na kainin mo itong prutas kasi magiging katulad ka ng Diyos. Di ba? Yun eh, yung pride na we want to be like God. It is actually an act of rebellion. So mag-ingat po tayo sa mga mensaheng pinisipan. For example, ito, mainit na topic ito sa linggo na natin dito. Tungkol sa divorce. While wala akong problema dun sa mga reasons why bakit natin kailangan i-allow ang divorce. Kunyari, binubukod ka, ikaw, husband, binubukod ka ng wife. Baliktad. Ikaw bilang asawa, binubukod ka ng asawa mo, di ba? When, sige. Pwede natin payagan magkahiwalay. Ako, personally, yung problema ko, kasi yung mga magiging friends. Yes. Yun yung problema ko. Bakit rin yung gagalitin na ipasa ang divorce bill? Kasi baka meron pa rin gusto ng divorce. So make legal your personal agenda. Diba? Si Henry VIII, kaya siya pumalas mula sa Catholic Church, tinatawag ang Church of England, para kalasin yung kanyang asawa. Si Catherine, Catherine Paragon. At mapangasawa niya si Andrew. Yung ginawa niya. So, dahil hindi niya makuha yung gusto niya mula sa Catholic Church, diba? Ayaw siyang bayaran ng divorce, hindi pa na siya, pa siya sa sarili church. Parang maling ganyan yung divorce niya. And I fear this is why. Bakit mo pinupush na may divorce bill? Kasi, baka yung mga proponents, may gusto din sila ng balay.
And that does not set a good example para po sa atin. Now, kung nagawa ka ni ganun, gagawin ko rin. It will set off a domino effect. Maraming babagsak, maraming masisira dahil sa motivation. Mag-ingat tayo sa mga mensahe ito ni Satan at dito. Because the wrath of God, yung panibugbo ng Diyos, hindi lang ito basta galit, but panibugbo, matindi na nag-aalam at nag-aako ng galit. Ang panibugbo ng Diyos, hindi lang sa mga nagpapractice ng kasalanan laban sa Diyos, but even those, sabi dito, but that they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. And if we support these initiatives, diba? Supportahan natin ng divorce bill, supportahan natin ng pride, diba? Ganyan. Eh, maaaring, baka tayo yung nag-a-approve ng ganito mga bagay. So, mag-ingat po tayo. So, does that mean na dapat yung sabihan natin ng mga LGBT na kung mapatay din natin pupunta yung sa impyerno. Ganun na ba dapat din maging natin sa kanila, approach natin sa kanila, or sa mga binubugbog ng mga asawa nila, sinasabi na hindi kayo dapat mag-divorce o kailangan. Ganun pag-usap sa Diyos. Ganun na ba dapat din maging natin? Ang pagmamahal sa katuwiran ay patunay tayo ay ibig sabihin, when we see families that are being ripped apart by violence and by pain, hindi natin pinokondone yun. As much as possible, siyempre, ayaw din natin na mag-hiwalay ng mga pamilya because we believe that marriage is safe. Kumbaga parang pagka dumating na sa ganung punto, we will work to protect kung sino naman yung nakakabyado. Then we need to minister to that person na nakakabyado so that we may also find pieces. Hindi natin siya kaya mag-ibig. But tayo bilang mga Kristyano, tayo ay pwede gamitin ng Panginoon to work in the midst of mga ganito klaseng dysfunction. And, natana ko mamaya po sa ito. Pero, kapag ang isang Pilipino, isang foreigner nag-apply for citizenship, meron silang pagdadaanan ng proseso, and then yung culmination doon is the citizenship ceremony. And then sila ay required naman ng katapatan ng sila. Yung nire-recite natin sa worship rally. I pledge allegiance to the Philippine flag, or I pledge allegiance to the Christian flag. Ibig sabihin na nung pa tayo ng katapatan sa flag, dun sa bansa na nire-represent natin. Ibig sabihin, when you pledge allegiance, tinatanggap mo yung rights as a citizen and responsibilities. Sumusumpa ka na gagawin mo ang lahat para mabigyan honor mo yung flag and the country that it represents. So kaya importante na tayo tumaligid sa kasalanan because this is our pledge of allegiance to God. Ang pagtalikod sa kasalanan, pagmamahal natin kay Kristo, pagsunod sa mga utos niya, ito yung pagmamahal sa righteousness or katuwiran. Ito yung mga patunay na tayo pumapanaw sa Diyos. Kung minamahal natin kung ano ang matuwi, meaning kung ano yung ayon sa standards, diba? No one born of God makes a practice of sinning. He cannot keep on sinning because he has been born of God. Hindi na natin, kung dati, actually, ako personally, kumbaga parang nabago din yung mga sa panalabas na sa lipunan niya. Kaya katulad ng papers, dati, actually, sinasupport ko ako sa papers. Pero yun nga, binusta na Panginoon yung mga patunan. Teka lang yung motivation motivation ng mga tao na kaya ako hindi sumasang-ayon. Kung minamahal natin kung anong matuwi, which is ayon sa standards at approval ng Diyos, ito rin yung ebidensya na tayo ay mga anak ng Diyos. Again, hindi lang ito isang pagiging mabuting tao, kundi pagsunod sa kagustuhan ni Jesus. So kung nakikita natin sa paligid natin na yung ginagawa ng mga tao na bagay, hindi ayon sa Diyos, pwede natin i-call out. And this does not only apply sa ating people. This can actually happen because I go to the church. Diba?
Pastor, bakit ganun yung yung tinuturo mo na ang pagsanib sa iglesia ni Joy, ang tamang daan. Pagka dumating na kami sa ganun punto, pwede niyo po kami i-call out. Pwede natin sabihin kung ano ang tama ayon sa standard ng Diyos, hindi yung standard natin. So, kung mahal po natin ang katuwiran, hindi ito nagbibigay sa atin ng karapatan. Natingnan yung ating mga sarili bilang moral superior. So, kaya ilan din ang LGBT community sa mga Kristyano. Di ba? Kasi yung feeling na, kayo lang, sige, kayo lang mga ligtas, di ba? Hindi ito nagbibigay sa atin ng lisensya na maging katulad ng mga karisip. Diba? Ang pagmamahal sa katuwiran, dapat naman dulot sa atin ng pababaan na umaasa sa grasya ng Diyos sa mga tao. So, ibig sabihin ko, we can, pwede natin ipadama sa LGBT community ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos without giving approval sa mga ginagawa. Remember si Jesus. Pinag-usapan natin ito ng dalawang linggo sa midweek. Si Jesus, bakit siya nilalapitan ng mga tao? Bakit siya nilalapitan ng mga prostitutes? Bakit siya nilalapitan ng mga tax collector? Bakit siya nilalapitan ng basically mga outcast sa society nila? Kaya nga sabi ng mga Pariseo, bakit kayo ganyan? Kung mga kasama niyo mga sinners, di ba? Hindi dahil sa kinokondone or kinokonsinte ni Jesus yung mga kasalanan. Di ba? Ayun nga ang response. Nung nalaman ni Isa kayo na isa sa mga kasalanan, sinabi niya, Lord, itong kayamanan ko, ibibigay ko lahat. Kung meron pa akong utang, na dinaya ko siya, ibibigay ko ng 4 times. Basically, malibugin ng mula sa kayo doon. Wala na sa kanya yung yaman niya. Ano ang meron si Jesus? That Zacchaeus was willing to let go of everything that he had. Ibig sabihin kasi, pinapadama niya sa atin yung kanyang pagmamahal. Pinapadama niya sa atin yung kanyang righteousness. Di ba? Na may kapatawaran sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus. So, ganun ba yung nakikita ng mga tao? And if we want to ipadama natin ang righteousness, ang katuwiran ng Panginoon Jesus, eh hindi dapat nila nararamdaman na we are morally spiritual to them. Kundi dapat nararamdaman nila na tayo katulad ng pagmamahal ni Jesus. Na hindi natin sila kinakontina. Pero hindi rin natin pinukonsider yung kantasan. Sa ating pagmamahal sa katuwiran, dapat makita sa atin ang pagmamahal sa Diyos at kapwa na magpapatuloy tayo ay tunay mga anak ng Diyos. So para mahalin natin ang katuwiran, kailangan natin mahalin ang pagkakawalan ng mga kapatid sa Diyos. And this is one of the hardest things we can do. Bilang mga anak ng Diyos, to forgive and to love our brothers and sisters. Di ba pinag-usapan natin ito 2 weeks ago? Itong nakaraang Wednesday, pinag-aralan ko itong parable or kwento ni Jesus tungkol dun sa yung uwing sa kanyang troso. Yung troso malaki dun sa mata. And isa sa mga napag-usapan ko is, bakit nga ba tayo magta? And especially din tayo ng mga Kristiyano. Pagka kinulaw yung mali natin, sasabihin natin, ito kasi ba dito, may kasalanan din siya, at hindi siya napansin. Tapos kung sinilid din siya. Gusto natin na pinagtatakpan natin yung pamahalaan natin and nilalagay natin yung spotlight sa iba. Because we feel that we are more righteous than other people. To love righteousness means that we are willing to forgive and we are willing to love our brothers and sisters, especially those who belong to the family of God. Again, hindi ito gaya ng definition natin ng mga pagpapatawad. Kasi yung pagpapatawad natin ng mga Pilipino, para sinabi, alimutan natin yan, di ba? Bukol na. Hindi siya gano'n. Magpatawad, ayon sa pagpapatawad ng Jesus at magkaroon ng accountability ayon sa katuwiran ng Diyos. So to love righteousness also means na kinikilala natin yung ating mga sariling pagkulang, kailangan natin ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya kailangan natin ng matutunan na magpatawad sa iba.
Knowing na tayo pinatawad ng din ni Jesus, nalalagay tayo sa lugar na hindi tayo mas mabait. Hindi tayo mas karapat-dapat kumpara sa iba. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi ibig sabihin na mas special tayo kaysa sa iba, di ba? Ang pagiging anak ng Diyos, nangangahulugang minamahal natin ang kanyang righteousness. Minamahal at pinapatawad natin yung ating mga kapatid. Especially mga kabahagi natin sa kapatid. So, remember yung pag-aaral po natin about to love our brothers and sisters. Yung word na ginamit ni John is agapaw, which means magmahal ng tulad ng pagmamahal ni Kristo. At ano ba yung pagmamahal ni Kristo? Diba? Jesus Christ was willing to lay down His life for us. Dumating na ba tayo dun sa punto na willing tayo to lay down ang ating buhay para sa mga tao sa paligid natin? Ang pagmamahal natin sa righteousness ng Diyos is isang conscious na pagpili sa kung ano ang tama sa standard ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinarangalan ni God the Father sa Jesus Christ. Kasi He was willing to lay down His life as a servant, binaba niya ang kanyang sarili para sa ikaluluwalhati ng Diyos pa. O basa niya sa Philippians chapter 2, 6-10. So kung mahal natin si Kristo, mahalin natin ang kanyang righteousness at ang ating mga kapatid. Tandaan mo natin ang pagmamahal sa kapwinan ay pagmamahal unang-una po kay Kristo. And how do we measure our love for Christ? Tingnan natin kung dinidesire natin yung buhay. Ang pagmamahal sa katwiran, pagtalikod sa kasalanan. Kaya pamuhian natin ng kasalanan ang pamilya natin. Finally, ang pagmamahal sa katwiran ay patunay ng ating tunay na kay Jesus. Tayo ay tunay na kapamilya ng Diyos. Kaya ating mahalin at patawarin ang ating mga kapatid sa Diyos. This week, how are we going to love righteousness? Ano natin gagawin? Ano yung mga kamalian sa paligid natin na nangangailangan ng pagkakama sa Kristo? Paano natin ipapadama ang righteousness sa Panginoon in a way na hindi tayo nang pokondena? Kundi nararamdaman ng mga tao sa paligid natin yung mercy, yung pagpapatawad ng Diyos. Ipanalangin po natin sa Diyos, hilingin natin sa Kanyang Holy Spirit na gawin yung nararapat sa ating buhay para makita ang righteousness ni Jesus Christ. Mahalin natin ang pagpipilian ng Diyos dahil ito po ang tama at ito ang nakakalugod sa mata ng ating.